Welcome sa Thirst 2.0 na kung saan ay mapapakinggan ninyo ang mga trending topics sa politics, issues sa showbiz. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, i-subscribe nyo na po yan. And please, pakisama naman ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga balitang napapanahon. So, una nating pag-usapan itong IG story nitong si SQ Eunice, no, sa kanyang Instagram account. So, ito po ay, kung di ako nagkakamali, kuha po ito sa church. Nagsimba po siya kanina, no? 1 hour ago nang na-screenshot ko to. So, panghapon siguro yung schedule niya sa church. So, napaka-importante at napakahalaga po na yung isang araw, which is itong araw po ng linggo, ilaan natin ito sa Diyos, 'di ba? Mas maganda kung buong pamilya magpupuri po sa Diyos, 'di ba? Nang sa ganon, magkaroon tayo ng oras sa Diyos na makausap po siya. Kasi isang araw na nga lang, 'di ba? Tapos hindi pa natin 'yon may ibigay. So, ang take ko dito kay Eunice, no? SQ Eunice, mabait na bata 'to, matulungin, napakaswerte ng kanyang mga magulang. Kung inyong natatandaan, partner po itong si Eunice ng isang foundation. Talagang tumulong siya noong nagkaroon ng bagyong Karina, 'di ba? Nangalap talaga siya ng tulong, donation para maibigay po sa mga apektado ng bagyo. So nakakatuwa, no? Dahil itong si SQ Eunice ay ganito po ang kanyang mindset. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa ginawa po ni LM Entertainment na parang pinakang banner, no? Banner po ng para sa Paris Olympic. So sabi dito, ang Dabarkads ay nagkakaisa at sumasaludo sa mga palabang atletang Pinoy. Maraming salamat sa ginintuang karangalang binigay nyo sa ating bansang Pilipinas. Sa pagtatapos ng Paris 2024 Olympic Games, mabuhay ang manlalarong Pilipino. Mula sa inyo mga legit Dabarkads TVJ Defender, syempre nakatag tayo diyan. And nakita ko nga po dito yung logo natin. Ayan o, There's TV. So nakakatuwa naman kay LM. Maraming salamat dahil talaga namang nag-effort ka na i-insert ang ating channel dyan sa iyong napakagandang gawang banner. And nakalagay pa dito, maraming salamat or maraming salamat din sa TV5 Signal TV, One Sports, at Pilipinas Live, ang official broadcaster ng Olympics. Thank you for supporting Pinoy sports, Mr. Manny B. Pangilinan. And ang nakakaloka lang dito mga kadabarkads, kinuha po pala ito ni Kapuso Super Alliance fan page. Itong ginawa po, pinaghirapan ni LM Entertainment na i-edit na mga picture. At alam nyo po ba yung mga logo namin dyan, ng mga TBG Defender, tinakpan po nila at ang inilagay yung mga kaalyado po niya ng mga page. 'Di ba? Ang kapalang, dapat gumawa na lang sila ng kanila. Hindi yung nangunguha sila ng pinaghirapan po ng iba. Sa simpleng bagay lang na yan, pinapakita na po nila yung tunay nilang kulay, 'di ba? Hindi sila marunong mang-edit or hindi sila marunong lumikha ng sarili pong kanila. Samantalang, magdako na po tayo sa ating main topic sa update nating ito tungkol sa isang host ng Itbulaga na meron pong revelasyon na kinagulat po ng marami. Sabi kasi dito, sa naging write-ups po ng isang article, Sparks Camp Season 2 camper Suher Bautista revealed in an Instagram post his former romantic relationship with TV host and Drag Race Philippines presenter Paulo Ballesteros. Making this revelation by the reality show contestant was given permission by his ex-partner himself. So meron pong permission kay Paulo Ballesteros itong pagre-reveal nitong ex niya, no? So sabi pa po dito, ito po my first ever mutual spark. PS, may consent po ni Pochoy 29 ito. Collab Drag Race X Spark Cam. Paulo was the first boyfriend of Suher but it was only revealed several years after they dated due to the nature of their work. Sabi dito, my first ever mutual spark, Suher wrote in the caption. Several of the season 2 campers expressed their supports for Suher in the comment section as they're happy
he could reveal his old relationship to the public. The show director, Theodore Borobol, took to his ex-Formly Twitter account to celebrate the little milestone his camper had. Ang unang Drag Race PH at Spark Camp collab, well, pass is pass. Nakaka-happy lang na both are already open now. I cannot imagine the time they had to hide it because they were aspiring actor models. Times are a-changing. Gay actors can be leads, he shared. Fans of Paolo were shocked at the revelation, with some adding how they still look good together despite being ex-lovers. Suhair maintained, however, that he only sees Paolo as his siblings and nothing more. Kapatid ko na po yan, he asserted. In the previous episode of Spark Camp Season 2, Suhair shared tidbits of his former relationship with other men. He admitted how they had to hide their relationship because they were not both out about their sexuality back then. Ilang beses na kasi akong na-experience ng relationship na tinatago. Mutual decision naman siya kasi parehong work and hindi kami parehong out. He previously shared. Suhair worked as a commercial and print and ad model before entering the world of acting. He recalled having to share several posts about his boys' love BL series to boost his tandem with his then love team partner. Iniisip ko, what if yung kasama ko sa posting, totoong partner ko? Kaya ito yung isang reason kung bakit ako sumali ng Spark Camp para mag-totally out na. Ito yung certified coming out series ko and I'm hoping sa next post ko na nakikinig or nakakakilig, totoong partner na yung kasama ko, he shared. Meanwhile, Spark Camp Season 2 is down to its last episode, which is set to air this August 14 on a Black Sheep official YouTube channel. Find out if Suhair will be one of the lucky campers that will find a mutual spark in the season finale of the reality show. So, nung mabasa ko po ang article na to kanina, grabe, nagulat talaga ako na siya pala yung dating ex-boyfriend nitong si Paolo Ballesteros. So, bakit kaya sila nagkahiwalay, di ba? Nakaka-curious lang kung ano yung dahilan. But anyway, talagang nakaka-shock po ito, no? And ngayon, parang magkapatid na lang daw yung kanilang turingan ni Paolo Ballesteros. So, ang galing nilang magtago, di ba? At oo nga po pala, bago matapos ang vlog nating ito, condolence po sa family nitong isang Mr. Cutie natin, na si Dom's Real. Pumanaw po yung kanyang nanay, condolence sa kanya. And ang media quest naman, since parte po ng TV5 artist, itong si Dom's Real, ay nagpadala na rin po ng pakikiramay.